Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. At ngayon nga pong hapon ay interviewin natin si Lola Susana. Nay, ready na ba kayo? Interviewin ko kayo, i-hot seat ko kayo. Sige. Sige, para malaman ng mga manonood yung kasaysayan ng buhay nyo. Okay lang ba yun sa inyo? Sige. Nay, sabihin nyo nga ang pangalan nyo, ang buong pangalan nyo. Susana Lazara Amoyan. Ang mister ko Amoyan. Patay na. Yun. Paano nagsimula ang kabanata ng buhay mo dito sa Dolores? Ang umpisa, mahirap kami, kasama ako ng anak kong bunso nga lalaki. Mahirap kami kung minsan di kami nakakapagsaing buong araw. Pagkatapos, nagpunta ako sa kaibigan ko, nanhingi ng pagkain at nagpatulong ako sa kanya kung paano ako hindi magkakaganyan nga buhay ko. Sabi naman ng anak ko nga kinakasama ko doon, nanay, nakakahiya yun. Hindi naman ako sagot ko sa kanya, hindi naman ako nahihiya. Gusto kong mabuhay matagal pa. Kung sa gutom, mahihirapan ako. Hindi ako mamamatay agad sa gutom, pero dami nga sakit ang dadapo sa katawan ko. Iyon, nakahanap ako, nagkaroon ako kaibigan na naawa sa akin. Inano niya ako, sinagot, bibigyan kita, Lola. Sige, naaawa ako sa'yo, sabi niya. Nay, nasaan yung mga anak nyo ngayon? Yun iisa, na dito sa Binungtuan. Yun lalaki nga bunso ko. Yung tatlong mga babae, hindi ko alam kung nasaan sila. At saka yung panganay nga babae, ang sabi noon 1977, punta siya sa Amerika. Mula noon, hindi kami nagkakomunikasyon hanggang ngayon. Bakit hindi kanila inaalagaan? Yung anak nyo na nandito, di ba? Bakit hindi kanila inaalagaan? Yung mga apo mo? Inaalagaan nga ako nila. Kung mayroon pagkain, nakakakain din ako. Ang kaso, kulang ang kinikita niya sa suporta sa mga anak niya, pati sa akin. Yan, naawa ako sa mga apo ko. Kung minsan, ipinaumaya ko na lang ang para sa akin na pagkain. Paano ka napunta dito sa Dolores? Di ba ang sabi nyo dati, nandun ka sa Borongan or Tacloban? Patay na yun, mister ko. Ako nag-iisa doon sa Borongan. Wala naman nakakabigay din sa akin lagi. Ang pamangkin ng asawa ko, kung minsan, kung sinasabi ko pahingi ng pagkain, binibigyan din ako. At saka yun, hanap buhay ko doon, pagtanim lang sa likod bahay ko, tangkong. Pagka nawala na, iyan, wala ko na kinukuhaan ng panggastos ko pagkain. Nahirapan ako doon, kaya nagpunta ako dito, kasama ko na yung anak kong lalaki, yung bunso. Anong trabaho ng anak nyo na lalaki dito? Mekaniko yan, pero experience lang niya. Pagkatapos, minsan lang tinatawag siya pag ayos ng makina. Minsan naman, hindi. Minsan 2 araw nga hindi siya tinatawag o kaya 1 linggo. Nahihirapan naman pag nang isasaing namin kung saan. So kapag hindi siya nakakapagtrabaho ng isang araw, 2 araw, hindi rin kayo nakakakain. Hindi nga.
wala nga kami pagkain, wala naman na pautang kasi ano naman ang pagbayad, wala, mahina kami makabayad dahil wala naman nagpapatrabaho sa kanya. So, Nay, napansin ko, yung lugar mo dito, wala kang tubig. Saan ka kumukuha ng tubig? Yung panghugas mo, panglaba mo, at saka pampaligo at inumin? Doon po sa poblasyon, isang puno lang ng mineral na galon. Iyan ang ipinapaligo ko. Inuuna ko isang tabo. Ginaganyanan ko muna. Katapos hilamos. Yun isang tabo. So, tipid na tipid kayo sa tubig? Oo. Ano lang, mugmug ko kung nagmumugmug ako, parang iipunin ko para ihugas ko pa sa plato ko kung natatapos ako kumain. Sabi ko ako lang naman para hindi anuhan ng langaw. Ang hirap pala ng sitwasyon nyo, lalo na yung tubig kasi kailangan niya natin. Oo, tubig at saka ilaw, wala ko So, ilaw. ngayon nga, Nay, saan kayo, may pinagkukunan ba kayo ng pera? Kung meron man, paano? Yung pinagkukunan nyo ng pera, meron ba? Wala. Wala sa inyong nagbibigay, ganun. Kung mayroon nagbibigay, pambili naman ng ko, kain at saka yung gatas. Binibili ng gatas, mayroon sa akin ng bigay, ng pera. Yun una, taga-Kalbayog. Binili na niya dati. Nasasali ka ba sa mga ayuda ng gobyerno? Ha? Nakakasali ka ba sa mga ayuda ng gobyerno? Wala. Hindi yung gobyerno ang bigay sa akin. Nakakasali ka nga kasi senior citizen ka, di ba? May senior citizen ID ka. Oo. Iyon lang. Kung 6 na buwan, 3,000. Pagka December, mula ng Mayo hanggang December, sa December na naman 3,000. Paano yun? Ikakasya ko. Bibili ako ng Quaker Oats, bibili ng puti na asukal. Yan. So, yung 3,000 na ayuda galing sa gobyerno, hindi yung kakasya sa inyo ng talaga. 6 na buwan. Kulang yun. So, may kasama ka ba dito sa bahay nyo? Wala. Ikaw lang mag-isa? Oo. Hindi ka ba natatakot? Ikaw lang mag-isa? Hindi ako natatakot kasi inaano pang Panginoon na bantayan ako ng niya, Holy Spirit. Yan lang. Matagal na nga, yan ang inaasahan ko. Oo. So, Lola, may tanong ako sa inyo. Anong sikreto mo? Bakit sa ganyang edad, 87 ka na, malakas ka pa at kaya mo pang mag-garden? Nag-i-exercise ako katatapos ko magdasal sa umaga ng 3:00, bumabangon ako nagdadasal. Pagkatapos ko nagdasal, exercise muna, ganyan. Kung minsan parang kurat sa mayor ako lang mag-isa, hindi naman ako nahihiya kahit pa may makakita sa akin. Exercise ko lang naman. Pagkatapos nag-iidim ako doon sa poblasyon, malayo. Ang naanohan ko lang, yung 2 galon, 3 balik, iyan ang pinakamataas nga, 3 balik ko. Iniipon ko dito sa container, dito. Yung 4, yung 2, dyan lang siya. Bakit mas gusto nyo mag-garden sa edad na 87? Ay, iyan ang libang sa high blood. Hindi ako madalas matulog. Ang sabi ng doktor, kung matulogin sa araw, lalong tumataas ang BP. Kaya maggawa ka ng paraan, sabi sa akin, magawa ko ng paraan para may libang. At nakakatuwa pa yung mga tanim ko dyan kung nakikita ko na. Iyan.
Masarap sana yun, may mga tanim. Nako. Stress ka ba ngayon sa sitwasyon mo? Ah, Stress ka ba ngayon sa sitwasyon nyo? anong street? Hindi ko alam Hindi nyo alam ang stress. English. Parang namumroblema ka ba ngayon sa sitwasyon mo? Hindi na. Noon Dati. Noon pa nang hindi pa ako nag-uumpisa dito, talaga nga nahihirapan ako. Problema ko talaga kung paano mabubuhay ako na hindi isang araw kung minsan di makakain. So ngayon, okay na yung sitwasyon Oo, mo? lalo na nga nakalipat na ako sa Mula kubo sa ko, kubo mula mo. sa kubo ko. Ngayon, mansion na. Oh, matuhan na, tuwa na, nakakasaya na sa isip ko. Anong natutunan nyo sa loob ng 87 years sa mundong ito? Ang maraming natutunan ko, ang mahirap nga paghanap buhay, kabuhayan nga walang naipon ko. Bakit? Ano bang trabaho nyo dati? Pagtanim din, palay, nagtatanim ako. Katapos, nag-aani kung tag-ani ng palay. Pag kung nang pag-asawa ko na, wala akong trabaho kay ginagawa niya ako flower base sa bahay lang. Marunong ako manahi ng mga damit. Anong ibig sabihin ng flower vase? Yun, flower base. Lalagay lang sa lamesa. So, hindi kanya pinagtatrabaho? Hindi. Kung may pera siya, binibilihan lang ako ng pagkain, binibilihan ng ipag-aayos sa katawan ko, mga damit na uso. Parang prinsesa ka ba? Reyna ka niya dati. Oo, mahirap naman sa akin yun. Wala kong pera nga nakikimkim. Gusto ko may pera. Para kung wala siya sa bahay at may gusto kong bilhin, makakabili ako. So, anong natutunan nyo doon? Sa loob ng 87 years? Kahirapan. Kahirapan? Opo. Ngayon lang nga 87 na, pag ko dito tira, ngayon na ako na karamdam ng medyo mabuti ng kalagayan ko ngayon. Lalo na nang makalipat na ako dito. Ilang taon ba kayo nung nag-asawa kayo? Nang mag-asawa ako kasi kagustuhan ng magulang ko, 15 to 16 years old. Ba't ang bata? Bata pa. Pagkatapos, nahirapan ako ng ng pamilya dahil kung gusto niya magkaibigan ng mga customer niya noon, mga asawa ng mga sundalo, ang mga asawa naman ng mga sundalo nakikipagkaibigan sa akin. Ang gusto niya, kung pupunta ako sa kanila, kung sasabihin sa kanya, pupunta ako sa kanila, papupuntahin ako, pero nagpupunta din siya doon, sinusundo ako. Siguro nung kabataan nyo, ang ganda-ganda nyo. Kasi ngayon nga na may edad na kayo, maganda pa rin. Hindi ko alam po. So, Lola, anong maipapayo mo sa bagong henerasyon ng mga kabataan ngayon? Aba, mahirap payuan yung mga bata kasi narinig ko yan noon ang mga matanda ng bata pa ako pero may isip na ako. Sabi daw, aba, kayo ang kawawa kung maabutan ka ng 20 years ago. Mula ngayon. Mahihirapan ka. Bakit sabi ko, mahirapan? Kung may utos ka, ibabalik sa'yo ang utos mo. Ikaw ang kukuha, ikaw ang pupunta sa utos mo. At kung may sabihin ka nga wag magsalita, lalo pa nga mas maraming sasabihin sa'yo. Ay mahirap na ngayon, totoo na, dumating na lahat, dumating. So ngayon, anong maipapayo nyo sa mga kabataan na
wala kong di ko kaya payuan. Kasi yung mga magulang, nagtuturo din nga labanan na Hindi, sa mga sa mga manunood sa'yo, syempre may makakapanood sa'yo na mga bata, maging inspirasyon ka sa kanila. Anong sasabihin mo sa kanila para maging mabuti silang bata? Mabuti ang sasabihin ko. Sasabihin ko, magpakabait kayo at sumunod kayo sa mga magulang nyo. Tulad sa akin, masunurin ako, hindi lang mga magulang ko, basta mabuti pag sa akin, sinusunod ko kahit ibang tao. Hindi ako nakikig-away, hindi ako naggagalit. Kung sawayin ako, minsan sinasaway ako. Natatakot nga ako, parang nakikasala ako dyan, kaya sinaway ako. Mali ang ginawa ko. Kung hindi mali, di ako sinasaway, sabi ko. So, ngayon Lola, anong gusto mong sabihin sa lahat ng taong tumulong at tumutulong sa'yo? Ang message mo sa kanila, anong gusto mong sabihin? Ngayon na yung pagkakataon para sabihin mo kung anong nasa sa loobin mo. Sasabihin ko na una, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Pangalawa, pati sa kanila yung nakatulong na sa akin, na natulungan ako nila, itong bahay ko, pati mga grocery nga binigyan ako ng pera nga pinag-grocery ko. Maraming salamat sa kanilang lahat, pati lahat ang mga tao. Pinapagpapasalamatan ko. Sana bigyan lahat ng biyaya nga marami ang mga tao sa mundo. Lalong-lalo na kay Sir Lloyd. Siya ang nagpatayo ng bahay nyo. Hindi ko na pro-pronounce kasi walang ipin, hindi na yung dila nakakaangat. Ayan, Sir Lloyd, maraming salamat sa iyo. Dahil sa iyo na ipatayo natin ang munting bahay ni Lola. Hindi nga lang munti kasi mansion pa, di ba? Ngayon, okay na siya ngayon. Masaya naman kayo, Lola, dahil ngayon okay na yung tinitirahan nyo. Sigurado na, nakakasaya talaga. So, Lola, masaya. Kailan nga ulit yung birthday nyo? Baka may magpahanda sa inyo dito sa malaking lupain na tinatanaman nyo. Ay, iyon pa. Ang birthday ko, kaarawan ko sa October 17. October 17. Ngayong darating October 17. Mag-iilang taon na kayo? October. May 88 na. 8 Yay! years old. Advance happy birthday! Grade 1 pala. 8 years old. So, ayan nga. Advance happy birthday, Lola Susana. Thank you. Salamat naman. Maraming salamat sa iyo. Sana may... wag na lang. Wag kayong mag-alala, maraming blessing ang dadating sa inyo kasi napakabuti nyo. Salamat naman sa Panginoon. Ipagdadasal natin na sana sa pagsapit ng birthday nyo, may pa-catering dito sa inyo, sa bahay nyo. Maraming bisita ang pupunta. Wow. Sige, thank you. Salamat naman. Kahit wala pa mga upuan, baka man lang sakali magkaroon. Nakakatuwa naman kung lahat makatayo, magsasayawan kung mayroon tugtugin. Wala. Yan. Wala. Salamat naman. Sige, Lola. Salamat.